Secretary Delvin Lorenzana, Secretary Michael Lloyd Dino, who's the Presidential Assistant for the Visayas area, General Ricardo Bisaya, Chief of Staff, AFP, Lieutenant General Eduardo Anyo, Commanding General, Philippine Army, Lieutenant General Nicanor Vivar, Commander, Central Command, the officers and enlisted personnel of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police, my beloved countrymen. I'm sorry I forgot all about it. I was doing the talk all the time and time just hindi ko nga naaalaala na I have to talk to you. I went to two military camps just to visit the soldiers. Now, I'd like to, ayoko yung magpalakas sa inyo. But it's a fact that I need to do something for you also, and you have to be informed. Ganito yan eh. I went to your AFP Medical Center the other night. And I was really appalled to know that a big hospital such as yours, wala kayong mga gamit na pinaka-importante to save lives. For example, like the MRI. It's better than the CT scan. It is an improved version of the X-ray 1,000 times. So, nakikinig ako, mabutit na lang kasama ko si Secretary Jokno sa DBM, sa budget. So sabi ko, sige, ano pa ang wala sa inyo? Then the barrack, ito yung tangke, and the best illustration of that, talagang ginagamit rin ito, yung mga divers na who would suffer the bends, yung malakas yung kaysa ano ninyo, oxygen, yung nagsishake, it's a high pressure. But this is very important for the soldiers. Sabi ko, bilihin natin to. Kasi it is a high pressure chamber, pasok ka sa loob. Then if you have wounds na matagal kang makuha, at maybe you are near gangrene, maipasok ka doon because of the high pressure, blood will remain there and it will circulate again and again dun sa limited area. And it could save your foot or your hand. Or I don't know if it's yan lang ang alam ko because, well, anyway, sabihin ko na sa inyo, I have time. Then I also give you yung gamma rays, X-ray, para hindi na wala ng invisible, ano na lang. Then another one, and I gave you in your building because the oldest there, 1950s, naglilik na yung plumbing. Pag bumabalik yung dumi na binababa mo, that is no longer healthy for the soldiers to be there. Yung kagaw, yung germs, Bisaya kasi ako eh. Yung germs, babalik doon sa ano. And if you are there, I mean, that's why people avoid hospital because either bakit dyan sa hospital, pneumonia ka, matuluyan ka. So that's always the, lalo na so sabi ko, you have to condemn it immediately. And I will give you a new building. But do not destroy it if it can be of use to you because you can always refit the plumbing system. Ayusin lang ninyo and there's another building. Mabutit na lang, wala na magsabi sa akin na wala pala ito. Well, anyway, I'm just 2 months. Your president. Kaya ako nag-iikot sa mga kampo. Inuna ko rin muna. Just to show my support to you. And we have some casualties in Mindanao.
ang pinakamatinding bakbakan is Mindanao. Uh, Yun doon sa western side, you have the Abu Sayyaf and the other renegades there. At dito sa Region 11 sa siyudad ko, kasali, pinakamatindi ang NPA. In Davao City, hindi masyado kasi, well, sa ibang lugar, pero sa Davao City, hindi masyado yan sila active. Ngayon, I'm here to assure you na sa panahon ko pagka-presidente, baka hindi niyo alam ang tatay ko, sundalo. One of the earliest settlers, yung Digos, Governor Llanos was a major sa Philippine Army noon. Tatay ko sa Jago, he was one of the 3 prosecutors of the collaborators dito sa Cebu. And mind you, ang isang naakusado noon, Usmeña, si Serio, for collaboration with the enemy. You know, after the war, amnesty, gano'n. Isa doon sa nasabit doon sa collaboration with Japanese. Dito tatay ko nasa, but it was Mindanao. Ngayon, I feel strongly for the soldiers. Wala naman akong kailangan sa inyo. I do not need yung personal loyalty sa akin. Just love your country. Obey the Constitution, period. Huwag na masyado sa akin. Kaming mga politiko, we come and go. Ngayon, magsabi ka na maya-maya niyan, the year's just around the corner. But gusto ko na sa panahon ko, wala naman kayong masabi na hinayaan ko kayo. And I feel for my soldiers. And Davao City really improved to what it is now because of the police and the military. Yun talaga ang totoo doon. Sino pala inutusan kung police pati military? I mean, I had a full cooperation. And in return, I was also loyal to my men. Pagtanong na lang kayo ng police, nandito sila. O yung mga opisyal ng Davao, sila, yung Secretary of Defense, alam niya paano ako mag-handle ng... and even during the times yung minsan mag-overshoot yung kanyo nila, matamaan yung isang pamilya na wala, marisip ko na, human rights tayo dito. But, you know, talagang inalagaan ko. At wala namang nasabit because I was there to protect them. So, ang sundalo pati police, malakas ang loob. Ngayon gusto ko yan ang ninyo. You adapt that attitude. Not because I abuse my authority. Far from it, actually. I am a prosecutor. But when I am here, presidente ako, I have to do something. I have to do it because nobody is going to do it for us. Ngayon, if I read the names now of the judges, which I will in a few hours, few days, may mga congressman, it's not because gusto ko silang siraan. Hindi ko kilala ito. Pati mga police, judges, police, mga congressman. But it behooves upon me, nandito sa akin yung obligasyon, to tell the Filipino people of what is happening to his country. The right, kaya ngayong mga media, they're always asking for the right to be informed. And so also, hindi lang kayo, the whole of the sambayanang Pilipino are entitled to know what is happening in this country. In the light na umabot na ng 500,000 plus, sinong managot dito ngayon? There has to be somebody that I have to explain. Kung kasi ito, barrel, you have to catch me, apprehend me, holding the barrel. Na ngayon, kung sabihin ko sa inyo ngayon, Sir General, last week, hawak-hawak ko 4 na Armalite. Saan ang Armalite? Kasi tinapon ko na doon sa... Ano niya? Siabo. Sabihin nila, oh, bakit thousands? Walang nahuli, walang napreso.
You know, if you read the newspaper, makinig ka sa mga pretenders, na kunyari alam nila lahat, itong 500,000 na ito, kung wala kang mahuli ng shabu, wala. And even if kita mo noon mag-grade, walang tao, you cannot even hardly, kung walang talagang residue dyan, wala kang magawa. So you cannot put to prison somebody because ang tawag nila instant crime. Either you're holding it or you do not. Sabihin lang niya, nagkumpisal yan sa akin, si Duterte, na may hawak raw sa isang baret, ganun, pinagbili niya. Your word, pagdating sa korte, o yun ang sabi mo, yung sabi ni Duterte, sabihin ko pagdating sa korte, hindi ba yan totoo? Wala ba akong sinabi sa noon? Hindi ko magsinabi, baret, baby, babae. Mahina na yan. Sabihin ng korte, then, where's the evidence? Your mouth? Sabi ko, hindi. Ikaw sabi ko. Yan ang nangyayari dito sa atin. We are really uphill, vertical ang climb natin in this fight. Kaya ako nagwalang hiya na. Napipilitan ako magwalang hiya kasi binanghila tayo ng mga animal. 600. Abot ng 600. Saan tayo maghanap ng hospital, medisina? Saan tayo maghanap ng burdo ay... Kaya nga sinabi ko doon sa inyo, let go of a small space in your camp because ang gobyerno give you really space. Kasi sundalo, you have to have space to whatever. Maglaro kayo dyan ng guaro, practice, shooting. That's why you have this space. Kaya nga nasabi ko sa inyo, bigyan ninyo ako ba si isang hektarya lang, total ikulong ko yan ng barbed wire. Then maglagay ako in every region mga rehab. Ngayon, kaya mabuti malaman ninyo, yung sabi ng mga forensics experts, if you are into shabu for 1 year, incessant use, your brain will shrink. So naman alam ninyo, I'm sure kayo nakakita na ng gano'n, bangag na ba? Butas na. So wala nang rehab yan. Kasi sabi ng mga experts, rehab is no longer viable. So yan. So yung naayos ko yung mga utak, tanungin ko kayo, yung bangag na, i-release ko na naman? Sabihin ng korte, release ko? Mag-away tayo. Kasi papalik yan doon, magsaksak na naman, mag-hold up. Kasi kailangan niya ng pera to give the fix that he needs for the day. Ibig sabihin, para akong nagbitaw ng the thousands niya ng mga kriminal. Kaya magkagulo itong bayan na ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong pagka-presidente ko ganito, klaruhin ko na lang. Hindi ako atat na atat ang ina maging presidente. Medyo binulsit ko yan. Huwag ninyo ako. Dito I am ready. Posta ko, honor ko, buhay ko, pati yung pagka-presidente ko. Just don't. Sinabi ko sa hindi, huwag mo akong ganun. Hindi ako pareho ng iba na kapit ka to. Pag binastos niyo ako, talagang bastusin ko kayo. Kaya pati yung mga obispo. Alam mo sino, pareho lang din pala. Ang sakit niya, sakit ko rin. May obispo pa na may 2 asawa. Lamang lang ako ng isa. Buhay na to. Gano'n na. Kaya sa gobyerno, huwag mo kaming gano'n eh. Just because we know that we are workers of government. We are paid to do what we are supposed to do. Pero, bigyan mo naman kami konting, hindi ako naghingi ng respeto. Huwag mo lang kami mga bastusin. Ayaw ko magsulat, kung gano'n na lang. Kaya ako totoo lang. I'm here to reiterate my commitment. Binigyan ko na kayo ng sabi naman ng ibang doktor, how about the satellites? Yung mga kampo saan? Well,
We will go to that. Unahin ko kayo. Kaya ang sabi ko na yung si Kerry, kasama kami ni Secretary si Delpin, kausap namin si Kerry, okay naman siya kasi nag-away kami nung ambasador niya. Sabi ko, yung ambasador yung bakla, putang buisit ako dyan. Kikisali doon sa eleksyon, giving statement here and there. He wasn't supposed to do that. So that Kerry pumunta dito, nagkain kami, iniwanan pa kami ni si Delpin ng $33 million. So okay to Bastusin natin uli para magreglo itong ito. Pera pala to, pero pera lang. Di ba sila makalapit sa akin? Pinipicture nga akong left, ako prosecutor. My father was governor of Davao, isa pa yan. When he died, it was, kaya yan puro Davao. Davao City, Davao del Sur, Davao Oriental, Occidental, Davao del Norte. Yung, ang ano lang dyan, yung Compostela Valley. Ako. Kaya ako lang kasi, laki rin talagang hirap. Dumating kami sa Davao, mahirap kami. 1956 na demolish yung bahay namin. Andiyan pa yan. So yung hindi ako pro-poor talaga ako. Kaya binibigyan ko lahat. Yung mga, atakihin ko talaga, yung mga nandyan sa gobyerno, yumaman, gaya ito ni Ungpin, nag-resign siya, mabuti. Lahat ng kontrata ng gobyerno, iyo. Panahon ni Marcos, tigas ka. Panahon ni Estrada, nandiyan ka. Panahon ni Gloria Arroyo, nandiyan ka. Ngayon, panahon ni Aquino, ikaw ang humamak ng online. Baski sa ang bahay diyan sa Pasay may online. So where's the taxes? Saan ang taxes? Yung mga oligarch, yan. Sabi ng ABS, define oligarchs. Lahat kayo mayayaman ngayon na puro laway lang ang ginagamit ninyo. Di pa kayo nagbabayad ng... Talagang sirain ko. Ang Laguna, di ba? Tingnan mo yung space dyan. Wala na. Puro triangulo. Ay, yung pobreng fisherman, saan siya He's supposed to enjoy the entitlements of the lake. Para yan sa mahirap. Ngayon, mga mayaman, kung hindi may-ari, gobernador, congressman, general, ay sabi ko, hirain mo yan. Wala na yung mga tao, patay. Yan mga oligarchs. When you make money at the expense of the poor Filipino, you are an oligarch. Kukunin yung lahat ng space dyan, hindi mo bigyan ang mga fisherman. What am I supposed to do here? Magtingin lang ako? Kagaya ng contractualization. Sabi ni Secretary Bello, maghingi pa siya ng marami kasi inspector, kailangan pa niya inspect. Hindi ako mag-inspect. Wala akong pera pang bayad yan. Mahuli kayo minsan. Sirahan ko kayo, patay. Bakit pa ako mag-enforce? Sumunod kayo o sirahan ko kayo. Period. Ay, kung ayaw ninyo, di maghanap kayo ng ibang presidente. Hindi, ibigay ko, sige. Huwag ninyo akong patrabahuin mo ako ng ganon. Tapos, my duty is to everybody. Ang everybody dyan, mahirap, it's about 97%. Kaya kayong mga mayaman, nakuha ninyo kontrata, laway lang. May mga eroplano kayo, wala kayong bayad sa taxes. Now, look what you are doing to the land of the Philippines. Puro butas. We are the next highly mineralized. Second tayo. I think man is Africa. Sinisira talaga, baski sino yung may kapital dyan. Kala, butas dito, butas doon. You look at the Philippines, mag-chopper ka from Surigao to Davao City. Na parang Tanzania ang bukid. Puro butas. Parang Tanzania binibilang ko. Punta ka ng Agusan, Dubai.
Tingnan mo itong si Gutierrez. Isa pa yung oligarch. Nagpasok ng eroplano, walang bayad. Pasok ng chopper, walang bayad. Nagmina doon sa Agusan, sinira yung... Kasi ang sabi na Duterte, sinong oligarch? Kayong manluloko sa Pilipino, ang mga oligarch. Kayong mga Pilipino na hindi nagbabayad ng buwis at tinitiway ninyo, bayaran mo lang yung BIR na yan. So ang kwintada, 5 million. Makiusap ka, o sige, 3 million na lang. Bayad yung 1 million sa gobyerno, yung 2 million, ilang bahin-bahin nun diha. Mahirap. Karami kong gastusin. And we are supposed to be, yun mo. Kaya nung ang kampanya ko, huwag kayo naggumagana na, kasali ba? Galit ako sa gobyerno. Galit ako sa gobyerno kasi wala nang ginawa to oppress the people. Pagdating pa lang dyan sa airport, ang pobreng OFW, lagyan ng bala. Hindi ba sila makalagay ng bala sa bulsa ko? Sipain kita dyan. Ay, ako ganunin mo, ipakain. Ako, magtanong na lang kayo, pinapakain ko talaga. Yung coin, marami yung barker na manaksak ng driver kaya hindi magbigay ng... Itong mga barker, kontrolado nila yan pati pulis. Kaya dyan magparking ang mga eskwelahan. Dyan sila, parang terminal. Kung hindi ka magbayad, saksakin ka. Kainin mo. Sir, katong pinakagamay lang. Mamili ka dyan. Kainin mo. Sir, baka magbara sa... mamatay ako. Talaga. Mamatay ka talaga. Pakialam ko. Akong bullshit din dyan. Mamatay, di ka mamatay. Problema niya. Ay, yung mayor ng Albuera. Mabuti, nakaabot siya doon kay Bato na pinahanap ko, shot on sight. Parang aso. Ang tingin ko talaga sa inyo, kayo, parang aso. Ginagawa mong aso ang taong bayan. Yung mga anak namin, gunggong na. Alam mo, kayo, pag nagka-problema kayo sa pamilya sa droga, wala na. Ngayon, ang mahirap nito, ang mga Pilipino na walang-wala, yung husband na doon sa Kuwait, yung asawa naman sa Saudi, inaabuso yan. Tapos yung anak nila magpadala ng pera dito, malulong sa Cebu. Ang pawis nila, sirain mo. Ngayon, kung hindi maglulong ng Cebu, pabiktima naman. Pag uwi, nag-eskwela, hindi mo na mabigyan ng kotse. Ano ba naman sweldo, hindi pa nakabayad. Buti lang naalala ko rin, I have to send a plane there to get the... Hindi na sila binabayaran, tinitiway pa. Natutulog na lang dyan sa swimming pool. Sabi ko, may nauna na sila mga cabinet members ko ng mga muro. Puntahan ninyo doon. Kunin natin ng aeroplano yan. Kasi raw, mga passport nandoon sa mga employers. Sabi ko kay Yasay, you issue a travel document. Total, pagtanong mo dito kung diskumpiyado ka ba, Pilipino, hindi. Bisayain mo lang yan. Mag-Ilocano ka dyan. Tama, intindi. Alaala ko noon sa dormitoryo, kaming mga Bisaya, dyan sa dormitoryo sa YMCA, dyan may lugaw dyan na mobile kariton. Yung ganon. Kain kami, mga Bisaya. Dumaan ito mga players ng Litran, puro matatangkad. Nagtatawanan kami doon. Tapos, ano kung nakain ng isang player, ginanon yung sa likod, kasama namin. Bisaya ka, no? Sabi ng, hindi, oy, Tagalog ako, oy. Ang may oy,
usage yan sa Visayas. Wag oy. Wag, ayaw. Pero doon sa Mindanao na Bisaya, ayaw oy, wag oy, si oy, ng Mr. Oy. Alam ko ginanon sa pinulot siya ng player. Tanawa ako sa anak ng mayor ng Panabo, Davao del Norte noon, si Iking. Hinatak talaga yung, sabi ng 6-footer. Maingay ka, Bisaya ka no? Sabi niya, hindi oy. Tagalog ako oy. Itong buhay na ito. You said that lahat tayo Pilipino. Ikaw Ilocano, ikaw Bisaya, ikaw Moro, ikaw dyan Ilonggo. We are here as one. Ang mga minuno natin decided that baski iba-iba ang ugali natin pagkain, we will be one. And they wrote it with their blood noon, yung pact na yan. So we decided, because kapareho ang mukha natin and even the Moro people, we decided to be just one nation. So it shall be one nation. Ano pwede yung sabi na pati ito mga komunista, sabi coalition government. Nothing of the sort. Diyan na tayo talaga magka-diferensya. Basi noon yung pumapasok na sila doon sa peace talk namin about yung distribution ng, pinasok ko sila, sige, Secretary of what? DSW, wala problema. Agrarian na po yan. Pero ano sa Pulcom, gusto nila kunin dalawa, sabi ko, no. You will never have it. You take care of mundane matters every day. But for everything that itong police pati armed forces, reservado talaga yan sa... I will never agree to any coalition. Kung babae ka, pwede pa. Relation, huwag yung coalition kayo, delikado yan. Mamatay tayo. But anyway, I'll not take much of your time, but I have to, ibuhos ko yung galit ko dyan sa droga. Kaya yung Albero talaga. Ngayon yan, lahat ng mga gobernador, noon mga bugiro man yan. Ay ngayon, kurog-kurog sila kay... Wala akong pakialam. Hindi man ninyo ako mahuli. Ba't niyo ako hulihin mo? May immunity ako eh. Hindi ka pwedeng maghulihin. Magpunta yung station nga, sa Malacanang. Sabi niya, may pinatay ka. O, ngayon, sir, sama ka sa estasyon kasi nadadit yung pangalan mo. Presidential guard ko. Buisit. Alam mo ang sabi ko sa polis, pati sa inyo na, magtrabaho lang kayo. Order ng sa likod. You just follow the order. Then you don't have to worry about cases. Basta sa inyong mandate, peacekeeping, to protect the country, just do it. Huwag lang personal. Ako na ang bahala. Itong nangamatay ngayon ito, dagdagan natin. Ako na ang bahala. Wala akong... I will destroy the apparatus. I tell you straight, give me 3 minutes. Ngayon, alam nila na yayariin talaga sila. Nasa Amerika, China na sila. And they have this digital map there. Pag i-zoom in nila dito sa kampo natin, malaman na, hindi hearing ha. Ito mga kikinig sa atin. At ito sabihin na, sige, ipalipat mo sa Leyte. Doon banda may Cebu doon. Ang mayor na yan. Kunin mo. Ang bayad, kunin mo sa Cebu. That's why ang Leyte, sabi ko, ang Bohol, sabi ko, bakit maraming droga dito? And to think that, iyang bulanon kasi, law-abiding yan, God-fearing. Ganon ang ugali. Ang lugar ng lola ko, Maribhok. Ganon yan sila. Talagang natatakot sa Diyos. Bakit nagbabaha dito? Saan ito? Yung palang mayor na yun, kaya sabi ko, ang order ko, patayin mo.
Kaya doon siya sa White House ni Bato. Maglabas yan, patay. Tapos, ano ng pulis, ikaw mo doon napapatay. Tapos, bakit? Yung pulis, daga dito, bata. Anong pangalan mo? Sir, Patrolman Mario Montes. Kamang-alala. Mario Montes. I-type mo yung pangalan dyan. Mario Montes. Pardon is hereby granted to Mario Montes. Bigay man noon sa judge. Pardon. Ilang pardon na pulis? Kaya ko magpardon. 1,000 pulis araw-araw. Huwag ninyo akong lukuhin. Do not. Kasi ako lang yung presidente na ugali civilian. Kasi galing ako dyan mahirap lang ako. Sabi ng Constitution, the President can grant pardon. Full or limited, and can give you itong isa, to grant pardon and grant amnesty with the concurrence of Congress. Yan ang nakita ko na panlaban ko. Wala man nakaisip niyan. Sila patuloy na nga priso. Ako, prisuhin mo. Reka, Piskal, basahin mo yung revised penal code. Sige, sahin mo. That the prisoner, the offender, upon reaching the age of 70, shall be released. Mandatory yan. Ibig sabihin, matanda ka na, hindi ka na pwede niya sa munting lupa na yan. O yung pauwiin ka na, kahemorrhoids ka na. Ako ngayong presidente niyo, 71 years old. Matatapos ako 77. Bakit mo ako prisuhin? At ang pulis, bakit ka matakot? Ang army, bakit ka matakot? Sir, trabaho lang, sir. Yan ang sinabi ko. Do not lie to me. Do not lie to me. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Basta sabahan niyo. Sabi, sir, patrol kami 3 araw na, sir. Tapos, napadaan kami. Ang ganda kasi, sir. Ay, bata, anak ng waiting ka. Huwag ganun. Ano yung ibang trabaho mo? Pero ito, priso ka talaga, ha? Huwag kang worry. Pero itong trabaho na patay mo ng 100, okay yan. Trabaho So, kung ipitin kayo, pardon. O di, kada dito, si ombudsman, pardon. Tapos dito, sir, sabit kami doon sa pardon. O di, para pa akong Diyos niyan pagkatapos ko ng the pardoning president. Huwag ninyo akong lukuhin niya. I was doing trial work as a fiscal for 10 years. I've seen so many cases that I've handled na dismissed. Pagdating sa kamay ko, tawas na. Hindi niya lang alam ang frustrations ko sa crime and order, law and order. Marami akong heartaches din dyan. Kaya lumabas ako, luko-luko na rin. Hindi mo ako maisahan. Kaya itong mga drug lord, itong mga mayor, governors, huwag kayong magkumpiyansa sa akin. Huwag kayo. Pardon. Tapos, Duterte ka no, hayaan mo yan sila. Sige, yaw-yaw. They will rule of law. Para sa mga matino. But the law of yung takot sa law at takot sa Diyos, yan ang may human rights. Yan magalit ako kung yan ang inyong galit. Pero kung itong mga kriminal, mga kidnapper, wala yan. Kidnapper, huwag na kayo magpermiso, kidnapin mo. Ganon yung polis na, kidnapin mo rin.
Sana yung kinidnap na pera mo, yung ransom. Sir, ang naiwan, sir. Ano, magkano? Sir, ang naiwan na lang, sir, 10,000. Magkano ba yung hiningi ng buang? Sabi niya, sir, 100. Sabi niya, ganun ang mga kriminal eh. 24 hours, iwaldas niya yan. Hingian mo ng 30. Sir, wala daw. Walang ikabayad sa atin. Ayun mo rin ang gawin niya. Kaya ang ginagawa ng Abu Sayyaf, there will never be any peace negotiation. You have to destroy them. That is the order. Destroy them. Wala na yung... Hindi na ako maghintay lang kayo. But when I was mayor, I said, there will be a reckoning of all of these cruel and brutal things that you're doing. We will collect someday. Maghintay-hintay lang kayo kasi nag-assemble lang kami ng... But there will be a time, sabihin ko, pasukin nyo, tapusin na ninyo to the last man para wala na tayong problema. Para kayo, ubos na ang drugs, wala na ang ano, o di, porlo-porlo na lang. Inom na lang tayo dyan. Ano? Ito ang uling problema. But I am warning you, 5 to 10 years from now, the biggest problem would be terrorism. Kaya naghingi si Secretary Lorenzana ng 20, sabi ko, mahirapan ako. Maybe 10 additional and 5,000 policemen. I will have to prepare itong Pilipinas. I will never go there unless in place na ang defenses ko. I'd be happy if we can have about 5 battalions of SAF, and I can produce another 10,000 soldiers next year. Okay na tayo. Okay na ang Pilipinas actually. Sa panahon ko, okay na tayo. Wala na tayong problema. Kayo, wala na kayong problema. Sabihin niyo, balag, you'll have the best. Kaya hindi ako magsunod-sunod niyang Louis Bida. Maniwala ka dyan. Bisit ako dyan. That's the source of corruption. Yung lowest bid, you come up with the lowest quality. Kaya hindi ako magbili, sabi ko ng okay, magbili tayo Israel or negotiated talaga. Ayaw ko yung, if there's a question of quality, then it will be an issue for me. Para sa akin, issue yung quality, lalo na sa buhay ang pinag-uusapan dito. Even the intelligence apparatus, you will have it. Sabi ko, drone, you will have it. Bigyan mo lang ako konting panahon. And I will, yung hospital ninyo will be good. Huwag kayong matakot tamaan sa... Kasi wala na yan, walang replacement doon. Cover ka dyan. Pero do not be afraid of tomorrow. Ang inyong next year, I will implement it. Kindergarten to high school, libre na ang edukasyon ng anak niyo. By December, you would have doubled your salaries. So, this August, umpisa na, ngayong August, tignan ninyo yung paychecks ninyo. Nandiyan na yan. Wala kayong problema. Lahat ibigay ko. Sabi ko nga doon sa mabutit na lang. Hindi ako nagbibiro ha. Yung mga doon, isang tinamaan sa mata, talagang nabulag. Sabi ko, nag-iyak siya. Do not worry. I will take care of you. Paralin kita ng braille, then bigyan kita ng bagong natural, parang naturalized. Then I look for work for you. Yung sa call centers. Makapag-aral lang siya ng braille. Okay na, paspas yan eh. Sabi ko, bata, you're still young. There is future. Ako ang bahala sa iyo. Tiyan mo namang nakaupo na, I gave them computers. Sabi ko, mag-enroll kayo lahat sa AB. You go back to AB. Then you polish your diction.
and whatever it is, because yung computer. At pag nasanay na kayo, mag-aral kayo ng voice and diction and grammar ninyo, that's about, 3 years, 2 years, pasok kayo sa call centers. Wala nang problema, at least minus-minus. Huwag na kayo mag-ano. Pero yung talagang sabi ko, I will take care of it sa 6 years. I will reinvent you as a human being. Huwag ka mag-ala. Minus the eyes, I will reinvent you so that you will succeed. Ang unang gawin natin dyan, marami maring ipakilala mo sila para may inspirasyon. I'm not trying to, walang binastos. Yung para may warmth sila na, kung may asawa, parang binata yun. O somebody to take care of them. Desperation kasi. Parang siyang desperado na. Kaya umiyak eh. Sabi ko, okay lang. Do not worry. We will reinvent you. Paanong bagong tao. And everything is not lost. So, yan lang ang pardon my language, ganun talaga ako. Lalo na paggalit ako. May dala-dala kasi akong sama ng loob sa nangyari. Simply too many ang niloko nitong mga. Kaya ako mainit. Talagang galit ako. Kaya yung mga tao dyan, you are better off hiding or habulin ko talaga kayo. Kung hindi kita nakita, pasukin mo yung bahay mo. Yan, 4 ang patay. Good. Ay, wala nga na, hayaan mo yan. Papilis. Ay, mapilis lang kung tarong ka na tao, pero kung pag hindi mo sinunod, hindi rin ako magsunod. Bakit ako lang pasunod? Ano ito, one way? Ay, gaguhin mo yung Pilipino by the 1,000. Patay ka. Wala akong pakialam sa'yo. Sige, sigaw lang kayo. Kung naturi. When the time comes, I will go to prison. Siyempre, utak yan. Priso nga, 77. By that time, malaman mo yan, alam mo pagka wala na, pag makatabi ka dyan sa sine, gano'n, nakalima na lang ang labas dito, nandoon pa tayo, tapos magsige kurug-kurug. Panahon na talaga na you go out. When the time comes, I'll willingly go to prison. Wala kayong I will answer personal and official. So, everybody works, no fear, nothing to worry except his duty. Tapos, ang mandate niya magawa niya, then we are happy. When it comes, it will come. We are happy to die for our country. Yan lang naman. That's the essence of our existence. We have a purpose. Pagkatapos niyan, we are ready to go. Ganun lang yan. So, okay na tayo. Sa panahon ko, okay na ang samahan natin. Okay na ang Pilipino, protektado yan. But I have to walk the extra mile. Hayaan mo lang ako. Hayaan lang ninyo ako magdaldal. Because I have to do this, because I have to say it in public. The right of the people to be informed. Maraming salamat po.